Sa bawat paghakbang ko, umaasa ako na sana isang araw, dinggin ng panalangin ko, na sana isang umaga, sabay tayo maglalakad patungo sa lugar kung saan laging ikaw ang pipiliin ko. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Noong bata pa ako, madalas na tumatakas lang ako para makapaglaro sa kalye. Pero ngayon na nasa hustong gulang na ako, pinapayagan na nila ako kaya lang, lagi may bodyguard. Kaya ito, kahit saan ako magpunta, ay laging may mga matang nakatingin sa akin. Ang hirap tuloy maging malaya. Kuya, okay lang ba na iwanan mo muna ako? Pero sir, kabilin-bili na ni Mayor na bantayan kita. Paano kung mawala ka bigla? Kuya, kasama ko naman tong aso ko. Di naman ako mawawala. At saka matapang tong aso ko. Kung may lalapit na masamang tao kakagatin nito kagad. Okay sir. Basta, andito lang ako sa paligid. Babantayan pa din kita. Ay nako, kuya. Wika ako. Hindi ko talaga matakasan yung bodyguard ko. Nandito kasi ako ngayon sa may labas ng simbahan. Namamasyal. Kasama ang aso ko. At ang nag-iisang anak niya na sobrang cute na tuta. Sayang talaga. Namatay kasi yung mga anak nitong aso ko. Buti na lang at may isang nabuhay na eto. Ang kulit. Takbo ng takbo. Kapag namamasyal ako, ay lagi ko talagang kasama tong mag-inang aso ko. Dati, lagi kong buhat yung tuta pero ngayon, nakakatakbo na. Ang kulit. Tapos, hinahabol pa niya yung mga kalapate dito sa harapan ng simbahan. Buti na lang talaga at may aso ako. Kahit paano may nakakasama ako sa silid ko. At kapag malungkot ako, kinakausap ko siya kahit alam kong hindi naman niya ako naunawaan. At habang nakaupo ako dito sa may harapan ng simbahan, katabi ko lang yung aso ko. Kaya lang, nasaan yung anak niya? Nawala bigla sa paningin ko Wala, nasaan na yun? Kaya ito, nag-alala talaga ako. At ilang saglit pa, may lumabas mula sa simbahan na hawak yung tuta ko. Tapos, iyakap pa niya. Agad ko siyang nilapitan. Kasi baka akala niya na ligaw lang yung tuta na hawak niya. Pre. Tuta ko yan. Ala, talaga ba? Akala ko kasi ligaw. Iuwi ko sana. Naku, akin kasi yan pre. Pasensya ka na talaga. Okay lang pre. Ang kitang tuta mo. Alam mo ba, nagulat ako. Kasi habang nagdadasal ako kanina, humiling ako na sana magkaroon ako ng magandang alaala sa lugar na to. Na hindi ko makakalimutan. Nakaluhod pa nga ako sa altar kanina, pre. Tapos, pagkabukas ko ng mga mata ko, nagulat ako. Kasi nasa harapan ko na tong tuta na to. Nakangiti siya sa akin. Kaya sabi ko,
Salamat po sa regalo. Kaya ayun, akala ko regalo na ng langit sa akin ng tuta na to. Pero hindi pala. Sige, eto na oh. Sasauli ko na sa'yo. Malulungkot tuloy ako kasi akala ko dininig na yung panalangin ko. Pagkaabot niya sa akin ng tuta ko, naging malungkot biglang itsura niya. Naawa ako bigla, tapos parang iiyak pa siya. Nakonsensya tuloy ako. Nabawiin yung tuta ko. Teka lang pre. Sa'yo na lang tong tuta ko, total. Aanak pa naman tong aso ko eh. Talaga ba? Salamat ah. Ang saya ko tuloy ngayon. Ako pala si Arturo. Ay, walang anuman, basta alagaan mo yan ha. Ako pala si Valentino. Val na lang para di ka mahirapan. Val, salamat. Aalagaan ko talaga to. Arturo, taga saan ka pala kasi parang ngayon lang kita nakita dito. At saka parang kakaiba ka magsalita. Taga Laguna ako, Val. Sumama lang ako sa classmate ko na taga dito. Bakasyon kasi. Kaya nakakagala ako. Ganun ba Arturo? Kaya pala parang kakaiba ka. Basta aalagaan mo yan ha. Kasi mahal na mahal ko yung tuta na yan. Oo naman Val, huwag kang mag-alala. Wika ni Arturo na eto. Hinahalikan pa sa ulo yung tuta na bigay ko. Nakakatuwa eh. Paulit-ulit siyang humahalik sa ulo ng tuta. At habang pinagmamasdan ko si Arturo, parang tila ba may naaalala ako. Arturo, babait yan sa'yo. Halik ka kasi ng halik sa ulo eh. Val, masarap kasi yung malik sa ulo lalo na kapag bagong ligo. Parang naguluhan ako sa sinabi ni Arturo. Pero baka malikot lang ang isip ko. Pero baka talagang para kay Arturo ang tuta na yun. Parang tadhana. Dadating sa tamang panahon. Naniniwala kasi ako na kapag para sa'yo, ibibigay sa'yo. Ganun kasi ang tadhana. Walang makakapigil lalo na kung nasa tamang oras na. Arturo, kapag kailangan mo ng makakasama sa gala, pwede mo akong makasama. Ipapasyal kita sa lugar na to. Ala, nakakahiya naman Val, pero sige. Nasaan pala yung classmate mo Arturo? Bakit mag-isa ka lang? Ayun, nag-iinarte siya Val. Ayaw lumabas. Ewan ko ba dun? Kaya ito mag-isa lang akong namamasyal dito. Ganun. Ito ang number ko, tawagan mo na lang ako kapag kailangan mo ng kasama. At saka, isama mo din yung tuta ha. Para makapamasyal din. Sige. Kaya ito, kinuha na ni Arturo yung number ko. Nakakatuwa. Kasi alam kong di niya pababayaan ang tuta na bigay ko. Ano palang ipapangalan mo sa kanya, Arturo? May naisip na ako, Val. Pero, di ko pwedeng sabihin sa'yo. Ganun ba, Arturo? Sige, okay lang kahit anong ipangalan mo. Pero, yung maganda ha. Oo naman.
Di kita makakalimutan sa ipapangalan ko sa tuta na bigay mo, Bal. Ah, ganun ba? Sige. Mauna na ako. Takip silim na eh. Salamat, Bal. Uuwi na din ako. Kaya ito, nakipagkamay na ako sa kanya. At tuloy na siyang umalis. Ako naman heto, tinawagan ko na yung bodyguard ko para makauwi na kami. Sana pala, kinuha ko din ang number niya pero okay lang. Tatawag naman siguro yun kapag kailangan niya ng kasama. At saka, sa susunod na magkikita kami, ihatid ko siya kung saan siya nakikituloy dito. Para naman alam ko. Mukha pating makulit yung si Arturo. Lagi bang nakangiti. Sana bukas tawagan niya ako. Para kasing magaan yung pakiramdam ko sa kanya. Parang may hatid siyang swerte. Ganun kasi ang pakiramdam ko eh.